Pag-usapan natin ngayon is giving goals. Alam ko po, ang bawat isa sa atin, may kanya-kanya pong goals. Tama po ba? Yeah. Pag sinabi mong goals, pwedeng yan ay pangarap, pwede yang adikain, o yung gusto mong maabot. Yan. So, Pastor James, ba't ang dami nating hagdan? Hindi po tayo magre-wrestling, ha? Mga fans ng wrestling dyan, di ba mayroong ganun sa WWE, yung mga WWF, hindi po yan. Okay, makakatulong po yan sa atin later on. Now, pero, bago tayo magpatuloy, just focus lang muna yung salitang goal or goals. Sabi ko nga, pangarap, adikain, gusto mong maabot. Meron pong inabot sa inyo na puting papel, tama po ba? Everyone had a white paper. Pakilabas po yung white paper na yan. Okay. So, pag-usapan nga natin is goals. So, ganito gawin natin. Kung di ka nakakakuha ng white paper, taas mo lang kamay mo, may lalapit sa'yo. Malaking bagay, makakatulong sa natin, sa pag-uusapan, sa umagang ito. Okay. So, dyan po sa puting papel na binigay po namin sa inyo, okay, sulat natin yung ating mga goals. Yan. So, sulat mo yung goals mo. So kung medyo marami kang nasa listahan or marami kang sabihin natin pangarap or gustong maabot, hatiin natin sa mga kategory na ganito. Una, family goals. Yan. Nandiyan na po ba? Yan. Family goals. Yung yung notes, yung sa slide. Yan. Family goals. Yan. So, lista mo dyan. Pwedeng isang goal, pwedeng marami. Okay? So, ano bang family goal mo? Sa may mga magulang, taas ang kamay. Mga parents, ba? Ano ang goal mo para sa iyong anak? Lakas, pakire. Makatapos ng pag-aaral. So that's an example of family goals, okay? Meron naman iba sa atin kaninang umaga, ang goal niya para sa kanyang pamilya is yung health. So pwede mo isulat yan dyan. So it doesn't matter kung ilan, alis sana 3, or kung isa lang, okay lang. Family goals, okay? Sunod po, financial goals. Yan. Lista mo dyan, financial goals. Yan. So, sino dito ang gustong maging milyonaryo? Taas ang kamay. O, yung iba sa inyo. Gusto ng 1 million? Taas ang kamay. Woo! Una ko dyan. Yan, 1 million din yun, di ba? So, maybe ang goal mo ay by this time, meron na akong ganitong pera or halaga ng pera. Yan, Yan. Pwede mo ilagay yan. Any amount. O siguro, meron ka ng ganitong savings. That's a financial goal. Maybe ang financial goal na nilagay mo kasi kinwenta mo na gusto mo magkaroon ng bahay, kotse, sasakyan, blah, 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 blah. Okay? Or meron iba sa inyo, simple lang, pang matrikula, pang enroll. Kasi enrollment na naman or maybe some of you, yung financial goals kasi may gusto kang mabili or maabot. By the way, tandaan po natin, wala pong masama sa pera. Okay? Ang sinasabi po salita ng Diyos ay yung pag-ibig. For the love of money is the root of evil. But, of course, it's also biblical. Sinabi rin yan ng Panginoon, yung pangangailangan natin when it comes to finances. So, sulat mo yan. Sunod naman po kategory, pakilagay, future goals. Yan, lagay mo. Future goals. Ay, gusto ko by 2026, Beshi. May asawa na ako. Yaks. Huwag nyo nang lingunin, ha? Huwag na natin bistuin sila. Oo. Yan. Ay, gusto ko, 5 years from now. Yan. Makagraduate. 5 years from now, ma-promote. Yan. 10 years from now, so on and so forth. So, anything about your future. Basta, yung gusto mo maabot, marating, okay? Goal mo, after 5 years, 10 years, 15 years, okay? Yan. So, let's just say, so okay lang po ba yan? So, naglagay na tayo, di ba? So, sa harap na pagkasya nyo po, gato gawin mo naman, sa likod, lagyan mo ng petsa. Lagyan mo ng petsa. Kailan? Just put a date. Oo. Ay, gusto kong magkabahay, year 2000, ganito. Ay, gusto ko makagraduate ang anak ko, year 2050. Ang galing, no? Nag-aaral na ngayon, gusto mo makagraduate 2050, ilang taon mo gusto nag-aaral ang anak mo. Di ba? So, and then of course, so, lagyan mo lang ng petsa, okay? Yung magsulat ng goal, pangarap, dreams, or adhikain sa harap, madali, tama po ba? Pero nung sinabi ko sa likod, ilagay mo yung petsa. Petsa na lang. Nga, no?
Aabot ba? Kaya ba? Yeah. Actually, let's just say, itong mga ladders na to represents our goals. Diba? May mga goal, ilang hakbang lang, andun ka na. Tama po ba? Ilang hakbang yon? 3. Okay, sa 2, 3. Yan, okay? Pero alam naman natin, may mga goals, pangarap tayo na it will take time, effort, energy, and maybe medyo malayo-layo. Kala mo parang imposible. Let's be honest, when it comes to goals, dreams, pangarap, adikain, kung gusto mo yan, gusto natin yan, whether it's finances, family, future, ang mahalaga po as long as yan po ay naayon sa kalooban ng Diyos. In fact, pag sinabing goals, plans, future, dreams, gusto mo makamtan, ito sinasabi salita ng Diyos. Bagamat direkta ito para sa mga Israelita, it also applies in our context. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Okay? Kung ikaw may plano ka sa buhay mo, may pangarap ka, may dream ka, may goal, mas lalo ang Panginoon po natin. Okay? Kung naayon po sa kalooban niya ng Panginoon, pwede may mga goals na madali lang, kaya niya bigay kagad, pero some goals or plans, it will take time. Okay? Mas linawan pa po natin. Maybe nagsulat kayo, ay gusto ko na magkaroon ng kotse by this time. Andun yung kotse. Baka kailangan mag-umpisa ka muna sa kumuha ng lisensya. Tama po ba? Magtrabaho. Okay? And then, tsaka doon sa Okay? Pero ito mahalaga, at least you understand, na importante ang plano, goal sa ating buhay. Kasi mismo ating Panginoon, pinapahalaga niyan. And hindi lang po dyan nakabatay. Napansin nyo sa mga nilagay nyo pong goals, ang pamantayan po niyan, ang sukatan po niyan lahat, base, ang pamantayan niyan, dito sa mundo natin. Hindi lang po dito nakabase, nakabatay ang plano o goals ng Panginoon para sa buhay ng bawat isa sa atin. It also include faith goals. Yan. Faith goals. Yan. Nandito ka sa church ngayong Sunday, sa pinapahalaga mo, ang reason yung pananampalataya mo sa Diyos. Mapalapit sa Diyos. Faith goal mo, every day, magbasa ng Bible. Is that a faith goal? Yes. Goal ko, every day, magpe-pray sa umaga, bago matulog, magpe-pray din. That is a faith goal. Okay? So, that is a good one. And, of course, sabi ko nga sa inyo, a lot of our goals, kung yan kalooban ng Diyos, yan. Pagkakalooban ng Panginoon. Or gagabayan ka niyan, lalo-lalo kung pinagsusumikapan mo and you're doing it the right way. But, wag rin natin kalimutan yung goal ng Panginoon sa atin when it comes to faith goals. In fact, here's what the Bible says. Proverbs 21, verse 25 to 26. Pwede ba nating basahin ng sabay-sabay? Ready, begin. Despite their desires, the lazy will come to ruin, for their hands refuse to work. Some people are always greedy for more, but the godly, pakitas na lang ito mamaya. Ano sabi yan? The godly love to give. Maybe in the past weeks, when itong topic na to, generosity experience, some of you, pagbibigay naman ng pag-uusapan. That's fair. Mahirap talagang usapin yung pera, mahirap na usapin talaga minsan yung pagbibigay. Pero kung pag-uusapan natin is yung generosity experience, maranasan mo sa buhay mo na ikaw ay nagbibigay o mapagbigay, ano sabi dyan? The godly love to give. The godly love to give. Ang nagsulat po nitong talatang ito, ginamit ng Panginoon, ay si Haring Solomon. During his time, up to this point, siya lang po ang binanggit ng Panginoon na nabuhay na pinakamatalinong tao sa balat ng lupa. Ikalawa rin po, nung panahon niya, siya rin po ang pinakamayaman.
So, ganun na lang ang karunungan, karanasan ng ginamit ng Panginoon para isulat ang talatang ito. Pakibalik mo doon sa passage na yun. Okay. Tingnan mo yung katabi mo. Yan. Lakasan mo pag sinabi mo sa kanya. Sabi mo sa kanya, matalino ka ba? Yan, okay. Yan, di ba? Okay. Ito, mas malakas. Mayaman ka ba? Ayan. Mayaman ka ba? Tanong mo, yan, oo. Yan. 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 We live in a social media-driven society. Pinakikinggan natin kung sino yung pinakamayaman, pinakamatalino. Pero sigurado, bibihira po ang binibigyan ng Panginoon ng ganyang katangian. Talino at yamang nagmumula sa Kanya. So marapat lang na makinig tayo, pahalaga natin ang sinasabi ng talatang ito. The godly love to give. If you have your list of faith goals, I will read the Bible, kakabisaduhin ko, 10, 100 verses, magpe-pray ako, wala masama dyan. Kung mahaba, maigse, basta 3 times a day, 4 times a day, magpe-pray ako, lagi ako mag-church, lagi ako magsisigroup, lagi ako magdi-discipleship. Kung mahal mo ang mga bagay na yan, dapat mahalin mo rin ang pagbibigay o pagiging mapagbigay. The godly loves to give. Yeah. Kaya po pinapahalagaan po natin yan dito sa ating church. Dito po sa Global Surge Worship Center. Na kung saan, kaya nga po pinag-usapan natin dito is giving goals. Yan. Giving goals. Okay. Sabi ko nga sa inyo, bawat area ng buhay mo, pinapahalagahan ng Panginoon, yung goals mo, finances, family, pero wag natin palimutan yung pinakamahalaga, faith goals. That includes understanding giving goals. The godly loves to give. In Matthew chapter 6, verse 19 to 33. Yan. Dahil naunawa natin, sinabi sa talata, the godly loves to give. Ibig sabihin, pagdating sa usapang pagbibigay, ito isang bagay na malapit sa puso ng ating Panginoon Kristo. In fact, mas maraming beses na pinag-usapan o binanggit ang patungkol sa pera kaysa sa kalangitan at sa impyerno na usapin sa talata ng Diyos. Kaya ganun na lang kahalaga ang pagbibigay. Verse 19, don't store up treasures here on earth, where moths eat them and rust destroys them, and where thieves break in and steal. Store your treasures in heaven, where moths and rust cannot destroy, and thieves do not break in and steal. Wherever your treasure is, there the desire of your heart will also be. Pinag-uusapan po natin dito, hindi usaping halaga, amount, pera. Ang pinag-uusapan po natin dito ay usaping puso. Kasi kung nasaan ang iyong puso, o anong pinapahalaga ng iyong puso, siya rin iyong yaman mo. Kung ang magiging yaman mo ay mga bagay na pwedeng nakawin, pwedeng agawin, pwedeng mawala, sayang naman kung yan lang ang goal mo. Kasi may kaakibat na talagang pagpapala po, talagang pagkilos sa Panginoon ay yung pagpapalaga. Sa yamang di mananakaw, di maagaw, at hindi makukuha sa iyo ninuman, ito'y walang iba, kundi ang pagpapalaga sa yaman ng Panginoon o pinapahalaga niya. Verse 25. Take note of this verse. That is why I tell you not to worry. Mapansin niyo sa inyo po notes, naka-underline yan. That is why I tell you not to worry. About everyday life, whether you have enough food and drink or enough clothes to wear. Isn't life more than food and your body more than clothing? Verse 26, look at the birds. They don't plant or harvest or store food in barns, for your heavenly Father feeds them. And aren't you far more valuable to Him than they are? Can all your worries, verse 27, add a single moment to your life?
Hindi niyo ba napansin? Sa mga sinulat niyong goals, karamihan din ng ating mga alalahanin, kakambal ng mga yan. Kanina, banggit ko, maybe ang goal mo, magkaroon ka ng pera pang matrikula, pang enroll. Di ba tuwing enrollment na lang or matatapos ng pasukan o magsisimula ng pasukan, ano ang inaalala mo? Bayarin ng pasukan. Diba? So, yan bang gusto ng Panginoon na yung goals mo, yan ang magiging dahilan para ikaw ma-stress, anxiety, puro lang worry, no? In fact, this is what the Bible says. Paalala. Sinabi na natin sa Jeremiah, alam na Panginoon ang plano niya sa atin. Huwag tayong mangamba, matakot, mag-worry sa mga bagay na to. Kung ang ibon nga, pinapahalagaan niya. Hindi nagugutom. Sapat na meron. Di hamak na mas mahalaga po tayo sa mga ibon. Verse 31, so don't worry about these things, saying, what will we eat? What will we drink? What will we wear? Verse 32, these things dominate the thoughts of unbelievers, but your heavenly Father already knows all your needs. Verse 33, seek ye first the kingdom of God above all else, and live righteously. Seek the kingdom of God above all else, and live righteously, and He will give you everything that you need. Diba? Other translation, alam natin, di ba? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. And all these things, be added din. So wala na palang problema eh. All these things eh. Tapos sabi doon, lagi natin kabisado, ay seek ye first, seek ye first. Diba? Yun ang natin, di ba? Mindset, pag mayroong pagkakulangan, may pangailangan tayo, seek ye first, seek ye first, seek ye first. Pero ano nakakalimutan nating part? And live righteously. Balikan natin yung Proverbs 21, verse 25, 26. Some people are always greedy for more, but the godly love to give. Ibang translation po, ang sabi sa verse 26, all day long, he craves. Gusto ko to, dapat meron ko niyan, dapat wala, hindi nagkukulang ganyan. Pero ang sabi dito, but the righteous gives and doesn't hold back. Kaya ho pala tayo may series about generosity. The experience. Anong gusto mo experience? Lagi mo nararamdaman? Laging kulang? Lagi kang kinakabahan? Baka nakawin na tong cellphone ko, baka nakawin na tong bahay ko. Anong gusto mo pakiramdam? Lagi ka natutulog sa ibabaw ng motor mo? Hindi, baka may kumuha eh. Or you want that experience that God is blessing you beyond overflowing, being able to share to others. Today we have a choice. Okay? Choose generosity. Prioritize giving goals. Or live a life na puro na lang worry. I think it's about time. Diba? Yes, walang problema sa mga goals na nilista mo. Pero when it comes to faith goals, the godly loves to give. The generosity experience is about experiencing God in a way that brings Him glory. So many of us stress over finances, but when we experience generosity, the way the Bible talks about it, it changes everything. Pakilabas po inyo pong mga envelope. Okay lang? Hindi mag-alala, hindi pa tayo mag-offering. Sa mga bisita, panauhin namin para mas umalubos mo rin maintindihan. Okay? Sa envelope po na inaabot natin sa ating mga notes, okay, meron bang kulay orange dyan? Wala. Kulay blue? Wala. Kulay yellow? Wala. Green? Wala.
Alam niyo naman yung mga kulay na yun, tama po ba? Meralco, Manila Water, Globe, Signal, lahat na lang ng cable, yan. Ang tawag po doon sa mga envelope na yon, obligasyon. Gusto mo ng kuryente, magbayad ka ng kuryente. Kung ayaw mo, bumili ka ng solar. Gusto ko ng hot shower, ma. O sige, lalabas ko lang yung solar natin. Ha? Diba? Okay? Obligasyon yon. Pag ito po pinag-uusapan natin, ito po ay usaping provision. Provision. That is why, it's important na maintindihan yun. Ang Meralco, Manila Water, pag di ka nagbayad, anong gagawin sa serbisyo mo? Puputulan. May narinig na po ba kayong pastor nagsabi dito, pag hindi ka nagbigay ng tithes, puputulan ka ng hininga? Sabay-sabay tayo, ha? Hinga na malalim. 1, 2, 3. Inhale. Isa pa. Para sa maintindihan. Inhale. Exhale. Ha. Ulitin natin, ha? Inhale. Exhale. Ha. Okay, ulitin natin, pero yung ha sa tabi mo. Ha? Okay, ha? Inhale. Exhale. Ha. Yan. Yung may tumatalsik pa. Ha? Oo. Tama po ba? May narinig po kayo nagsabi, ay pag di ka nagbigay ng offering, putol ang hininga mo. Diba? So that's why you need to understand, these are goals. Okay? Faith goals, because the Bible is very clear, the godly loves to give, and another passage also says, God loves a cheerful giver. Kaya po, kung masama ang loob mo, ayaw mo magbigay kay Lord, katulad nun sa drama, sa skit, wag na lang. Pero kung naunawa mo, ay, ito'y goal na nais ko para sa Panginoon, para makita kong pag-ilo sa akin yung buhay, hindi naman, praise God, if you're giving your tithes and offerings. Kung hindi mo pa kaya, at may pagkakataon talagang pwede, talagang hindi mo makaya, okay? Pwede naman magsimula dito, di ba? Yung pasasalamat ng 40 pesos. Ngayon, kung nandito ka na sa level na to, ano yung susunod na goal? Diba? Giving to missions. Diba? Ay, ang goal ko, makabisado ko ang buong Bible. Pero ayaw mo namang magbigay, kahit isang beses lang bilang pasasalamat. Diba? Ulitin natin. The godly loves to give. So that is why if you want to experience generosity or the generosity experience, let's give priority to this goal. Diba? Yun naman maabot mo yung goal mo kung papahalagaan mo. Makikita mo yung pagpapala ng Diyos through giving, through tithing, through missions, kung pahalagaan mo. So here are the steps to experience generosity like never before. Una po dyan, first step, so that you can see in our life to reach to steps going towards the faith goals, to see in your life, in your faith, the godly love to give. Ito po yung una. Pre-decide. Pre-decide. 2 Corinthians chapter 9, verse 7 to 9. Okay? Basahin po natin ang salita ng Diyos. You must each decide in your heart how much to give. And don't give reluctantly or in response to pressure. For God loves a person who gives cheerfully. And God will generously provide all you need. Then you will always have everything you need and plenty left over to share with others. As the scripture says in verse 9, they shall freely give, they share freely and give generously to the poor. Their good deeds will be remembered forever. So wow. Ito yung sinabi ni Apostol Pablo sa talatang ito. Okay? Ang pagbibigay po, anong basehan ng desisyon? Pitaka, wallet, bankbook.
Credit limit, hindi po. Puso po natin. And the key there is nga, pre-decide. Ano ba ibig sabihin ng pre-decide? Okay? So maybe sinulat mo kanina, ang pangarap mo ay magkaroon ng bahay. Okay? So sabihin na natin, meron kang budget para sa isang 2-story na bahay. Okay? Let's just say, meron kang 1 million. Sabihin na natin. Okay? So, alam mo naman ang itsura ng 1 million na bahay. Tama po ba? At least may estimate ka. May idea ka. Diba? Papayag ka ba, ibibigay mo yung 1 million sa isang karpentero na hindi niya ipapakita sa iyo yung plano? Diba? Bahala ka na. Basta may lumabas na bahay. Tapos magulat ka, CR lang yung lumabas. Asan yung buong bahay? Diba? Kaya nga po, pinapahalaga natin sa construction yung tinatawag na blueprint. Diba? Kasi bago itayo yung bahay, dapat meron munang plano. Kasi kung sa ganon, makikita anin dapat baguhin. Diba? Alam niyo po, kami mga pastor, part ng aming ministry, of course, yung visitation, nagugulat kami tuwing bibisita kami sa mga bahay. Tao po, ang pintuan pala, wala sa harap, nasa likod. Ang banyo kubeta, nasa kapitbahay. Bakit? Nagkaganon yung nangyari sa bahay nila. Hindi kasi nag-pre-decide. Diba? Na dapat ganito ang itsura ng bahay ko. Okay. Sino dito, this past few days, nabasa ng ulan, taas ang kamay, nabasa ng ulan, yan, okay. Yan, o ba't di kayo dumadami? Oo. Diba? Nabasa ng ulan, nabasa ng ulan, iba pala yun. Okay. Ilang Sunday meron sa isang taon natin? 52, 53, tama po ba? Between 52 to 53. So sa isang taon natin, meron lang ilang Sunday? 52, 53. Sa isang taon, ilang bagyo ang pumapasok sa bansang Pilipinas? 20, 25, 27, 28. Ganyang range. Sabihin na natin may pumasok na 27 na bagyo. At ang pre-decision mo ay tuwing babagyo, hindi muna kami mag-church kasi baka magkasakit, maulanan, magkasakit, kung ano-ano pa. So para mo na lang sinabi, kalahati ng Sundays mo, hindi ka na mag-church. Tama po ba? Yun ang ibig sabihin ng pre-decide. Natural, hindi ka na nag-church. Kasi nga nag-pre-decide ka na tuwing babagyo, tuwing uulan, hindi ka mag-church. Una. Take note of this in your notes. Every financial decision is a spiritual decision. Every financial decision is a spiritual decision. Naalala po ko po, kami mag-asawa ni Pepsi, when we were starting our family, okay? So, syempre, unat sa pool pa lang, we're in the ministry not for money. Period. Non-negotiable. That's our pre-decision namin yan. Okay? Kaya, simple lang ang aming pagdating sa pre-decision. Kahit anong mangyari, magtiwala sa Diyos, huwag umutang. Okay. Nung sinilang namin, si Yana, my daughter, okay, alam naman natin, it applies to all. Diba? Ang hirap magpalaki ng anak, tama po ba? In fact, some of you, moms, isa naging fear mo, yung future ng iyong anak. Diba? Kaya naman po, sinulat nyo sa puting papel, future nyo, it's about your children. Diba? Gusto mo magandang kinabukasan para sa kanila. Kami po, ang prayer lang po namin ni Pepsi noon, our prayer decision is that our prayer, that our daughter will grow to fear God. And sabi namin, kung yon matumbok, we understand. Alam namin, hindi magiging perfecto ang aming anak. Pero purihin ng Panginoon, hindi namin siya pinipilit magsimba. Minsan, mas maaga pa nga siya dito. Hindi namin pinilit na mag-join sa worship team. Nagki-keyboard na. Okay? And pagdating naman po sa pagbibigay, yung anak po namin nahiligan sa, ang tawag doon anak, cross-stitch.
Crochet. Magkaiba ba yun? Oo. Ganchilyo, yun na lang. English pa kayo. Ginagawa ng anak ko, kasi may talent siya sa ganon, dahil gusto niyang makapagbigay pa. Gagamitin niya yung talent niya ng pag-crochet, okay na. Binabentahan, pandagdag niya sa kanyang offering. Okay. At an early age, nagbebenta rin siya ng ano yung tag doon? Album. Oh, alam niya na yun, yung mga kabataan. Oh. Same din. Oh. Kasi kahit pa paano naman, kung may kailangan siya, may kapasidad kaming i-bless ang anak namin. Pero sabi niya, she wants to give, to honor God. Doon sa kinikita niya sa mga ano na yun. So ano sumatotal, pastor? Bumili kayo sa anak ko pag binentahan kayo, ha? De, joke lang po. Pre-decide. At least, naintindihan niyo po, when it comes to pre-decision. Okay? Don't expect makapag-drive ka ng kotse kung hindi mo pinlalong matutong magmaneho, kumuha ng lisensya, magpaturo. Ganon din po dito. Okay? Marami po tao, mananampalataya, they don't understand yung pre-decide. Kasi ang basihan ng pagdidesisyon nila financially, emotion. Emotion. September 15 to 19, sale sa SM. Oh. Hindi mo ba napansin? Lagi naman nakasale. At saka mapapansin mo, pag bear season, sigurado, ang daming sale. Oh. Again, the scripture is very clear, walang masama to enjoy the fruit of your labor, to enjoy God's blessing, di ba? Pero sana, bago ka mag-goal na, bili ka nito, bili ka na ganyan, God first. Amen po ba? Amen. Second, first is pre-decide. Second, set giving goals. By the way, as we go back to pre-decide, look for opportunities to be generous. Okay? Kayo mag-asawa, magplano kayo. Paano mo marireach mag-asawa yung giving goals? Diba? Di ba kung may mag-asawa kayo, kung pamplano nyo, tapos ayaw nyo na nagre-rent, gusto nyo na magkaroon sariling bahay? Same din dito. Honoring God. Remember, the godly love to give. Sa mga single, kung may sigro ka, may nagdi-disciple sa'yo, patulong ka. Take time to really pray and think about these goals this week. It's not really about finances. Really, it's about faithfulness. Okay? Second, set giving goals. First step, to experience generosity like never before is pre-decide. Second is set giving goals. Balikan natin, 2 Corinthians 9:7, you must each decide in your heart how much to give and don't give reluctantly or in response to pressure. Tingnan yung maiging word na you must each. Kami, we will preach the gospel. Okay? We will show you steps. Pero by the end of the day, you decide kanya-kanyang puso. You have a bigger heart for God, for God's work, then be generous. Kung gusto mo sa kasaysayan ng buhay mo, ng pananampalataya mo, makilala ka, maalala ka na naging madamot sa Diyos, choice po yan. Remember, we are blessed to bless others. One way to help us set our giving goals is to see how God has been blessing us. So, kung kasya pa dyan sa inyong white paper, okay lang, kahit dito lang sa inyo pong ganito gawin natin. To help us when it comes to setting giving goals. Okay? Andyan na po ba? Yung steps? So, sa blanco po dyan sa inyong notes, sa bandang baba. Okay. Ganito. Write down my top 3 blessings in my family in the past week or few days. Yan. Dito po, may konting space naman dyan eh. Top 3. 3 pagpapala na, alam mo, pinagkaloob sa iyo ng Panginoon para sa iyong pamilya. So ito, nakalipas na 3 araw o nakalipas na buong linggo. Kung isa lang ang kaya mo isulat, okay lang. Okay? Again, tanda po natin, may mga goals na you need to make steps. Okay? And this is a simple step.
to reach giving goals. Okay? Pangalawa po, write down my top 3 blessings. At work or school, college, university in the past few days. So kung di ka, sulat ka ng 3 blessings sa trabaho mo, na-promote ka, di ka na-demote. Kung mag-aaral ka, enrollment, nakapag-enroll ka, nakapasok ka ngayon, scholar ka, pwede may sulat yan. Okay? And then, pangalo, write down my top 3 blessings in my ministry in the past few days. Okay? Siguro for me, top 3 blessings for the past few months. Okay? Una, if you heard me speak before the start of this year, okay, late last year, na-diagnose ang tatay ko with cancer. So ngayon, maganda-ganda na. Yung kanyang yung medication, tumatalab. Okay? So hindi siya pwedeng operahan, pero purihin ng Panginoon. So, that's a blessing to family. So, tuloy-tuloy pa rin, and pakituloy pa rin sa prayer. Pangalawa po, nanay ng aking asawa, si Mama Alice, nanay ni Pepsi. So, at the start of this year, or actually, last year pa yan, bumagsak yung pumayat siya. And we come to realize, finally, nilid kami ng Panginoon sa tamang doktor, may kidney infection, si Mama. Pero purihin ng Panginoon, she's recovering. And then another blessing rin sa akin personally, sa family ko, is if you notice, ay nagsasalamin ako ngayon. Wala po tong grado. Ha? Hindi po ako nakikiuso. Ha? Protection lang po ito. Kasi kung hindi nyo po alam, but for those of you who prayed for, last June, naoperahan ako. So natusok ko yung mata ko. Okay? So natusok ko. So, yun. So, but, I remember, bago yan, di ba a couple of weeks ago, nag-start tayo mamigay nito? A gift to my Savior. Actually, bago po sa atin ituro ito, mga dangal leaders ng church na to, kami ang una na mag-a-apply at tuturuan. I remember the beginning of this year, pinag-pray namin mag-asawa, let's make a commitment, let's give an extravagant gift. Beyond, above and beyond, sa nabibigyan namin na tithes and offerings missions. And thank you God, 40 pesos. So pinag-pray namin yun. Okay? Moving forward, sobrang nakapagbigay kami. Of course, yung sinabi ko naoperahan ako. Okay? Purihin ng Panginoon. Ang binayaran lang namin sa Medical City, operation, 5 days na admission, anong ulit? 1,600. Medical City, 1,600 pesos. Higit pa ang natipid namin doon sa kinumit namin the start of this year. And maybe you're saying, sinasabi mo yan, Pastor James, kasi nagbigay ka, kaya naging balik. Actually, yung discount na yon, kaya kami naka-discount dahil sa PhilHealth at saka sa health card ng kapatid ko. So kahit wala po noon, few months ago, pwede ko pa rin makuha yung ganun discount. Ang hindi po kayang pantayan ni PhilHealth at saka ng health card, yung manumbalik ang aking paningin. The day before of my surgery, or the night before my surgery, okay, may mga instances, parehas na mata, wala akong makita. Saturday evening, hindi ko rin sinabi sa asawa ko kasi ayaw ko siyang magkamba, matakot. So, binila niya ako ng dinner, na sandwich, lumuluha ako. Kasi takot na takot ako, kung makikita ko pa ulit ang asawa ko at ang anak ko. But I just remember, lahat ng pinagaling na bulag ng ating Panginoon Jesucristo salita ng Diyos, walang PhilHealth, walang health card. Tama po ba ako? Sunday, surgery, happened, purihin ng Panginoon. Malabo pa rin tong kaliwang mata. Okay? Kaya pasensya na kung babati ako sa inyong ganun-ganun, ha? Oo. Hindi John Cena yun. Okay? Oo.
Ibig sabihin lang, hindi nalalabuhan ako. Oo. Okay? Nagets niyo po yung punto? We set goals, hindi ibig sabihin dahil return of investment. No? We understand as we reach giving goals, we will see God's hand in our family, in our ministry, in our lives, and in our future. That's why we are talking about giving. Set giving goals. Kanina, madaling isulat yung mga blessings natin. Tama po ba? Bago ko natin pumunta dito sa para makatulong din po in setting giving goals. Okay? May papakita ko sa inyong picture. Okay, nandiyan na ba yan? Hindi yan yung nauna. Yan. Anong mapapansin niyo sa dalawang letratong ito? Ano ang parehas? Ha? Ano, nakapila. Okay? Yung dito, pila ito sa Jordan, Manila, sa BGC. Ito, pila sa Starbucks sa Tagaytay. Okay. Bakit ko pinapakita yan sa inyo? Itong pila sa BGC, nung naglabas sila ng Jordan, Manila, 150 pairs lang daw yan. Mapapansin nyo, bago nila bayaran, dapat suot nila. Kasi ang usapan doon, kasi marami iba, bibili, bibenta na mas mahal. So, ang usapan, bayaran mo, isuot mo. Tsaka namin babayagang lumuwi ka na. Dala-dala yun. Eh, syempre, iba, paglabas, huba rin din, wala na silang magawa. Okay. Marami sa kanila pumila the day before pa. And actually, kahit alam nila 150, yung ibang nakapila, inaabangan nyo na sa unang pila kasi alam nila pwede pa rin nilang bilhin. Nagplano sila. Nabalitaan ko, pinakamahal yata na benta nito, 2 million daw pesos. Isang pares. Okay? Pinagplanuan. Nakapila. Okay. Starbucks sa Tagaytay. Anong pinagkaiba niyan dito? Kasi nung nagbukas ito sa Tagaytay, sila lang. May mga flavor daw na sila lang daw ang meron. Ang daming mga taga Manila, nagplano, nagbiyahe, naghintay magdamag para lang sa isang basong kape. Bakit ko po pinupunto ito? Okay. Kung ang tao kaya magplano para sa sapatos, kung ang tao kaya magplano para sa isang basong kape, ganun ba kahirap magplano para magbigay sa Diyos? Bigyang halaga ang giving, generosity. Kung sila nga pinagtiyagaan nila, pumila, para lang makakuha ng sapatos at isang basong kape. Sasabihin ba natin ang hirap magplanong pagbibigay sa Panginoon? That's why there's thank you God 40 pesos, tithes and offerings, giving to missions, to help you to reach those giving goals. Simply, the godly loves to give. Oo, mas madali magsulat ng blessings. Pero the next steps na kailangan din po natin makatulong para to set giving goals is, picturean nyo lang po, or kay screen na natin na mabilis. Una, write down how much I usually give each week, each month. Okay? Sa notes nyo, walang titingin po niyan. Mapansin nyo po sa envelopes natin, walang nakalagay na blanco, magkano, pangalan mo. Okay. Pangalawa po, pray first, then write down how much I think God wants me to give next month and next week. Huwag na natin pong gawing excuse, ang hirap mag-budget. Tao nga, kayang magtiyaga, pumila, magplano, mag-budget ng oras, resources, mag-ipon para sa isang sapatos, isang basong kape, how much more giving to God. Write down, pangatlo po, write down how much I give, if God provided the funds. And then also, sabihin po na natin na, nagagawa mo na itong planong ito,
Okay? Diba? Nagagawa mo na itong planong ito. By the way, wala akong sinabing masama doon sa dalawang bagay na yun. Tama po ba? If you will plan, okay, set giving goals, yeah, magugulat ka. There's plenty more. More than to buy shoes, more than to buy a cup of coffee. It's about generosity to share. Okay? Maybe it's time na ang plano mo naman, start giving to missions. The next picture na makikita nyo po, and we're about to end. Andiyan na po ba yan? Yan. Ito po, dahil sa pagbibigay nyo, patuloy po ang service ng Better Life Thailand. Yung nag-launch nung Easter. So I think this photo, mga 2 weeks, 3 weeks ago. So yan po, Friend Day yata. Friend Day nila yan. Friend Day. Wow. Alam mo, ang blessing din dito kasi may bahagi ka sa gawain na yan. Because you're giving to missions. Dahil sinet mo yung goal na yan, nakasama sa plano mo magbigay sa missions, ito po ang bunga. Okay? Di lang po yun. Magugulat po kayo. One time nag-meeting kami ni Pastor Donel, first month ng church, may binigay siyang amount, ito ang offering ng church. Tinatanong ako, anong gagawin natin dito? Biruin mo yun, mga Buddhist, unang buwan ng church, lumaki na ang katuruan sa kanila, lahat ng meron ka, kailangan deserve mo. Pero tayo, kahit anong mangyari, mahalaga tayo sa Panginoon. Amen po ba? Naitutunan nila. Now, nagulat po ako, they are giving more sa isang church or several churches na 2 taon na. 1 taon na. On their first month. Bakit ko pinapakita yung picture na isa nito? Ito naman po, during pandemic pa ho to. Kung hindi tayo nag-pre-decide na magtuloy ng pagbibigay, kahit pandemic, kung hindi tayo nag-set ng giving goals, hindi natin isa-celebrate to. Ano po ito? Yan po ay si Pu, tapos si Missionary Christine Gado. During pandemic, because of your faithfulness, because naging plano mo, naging goal mo to still give into missions, alam natin, ang hirap ng buhay ng panahon na yun, tight lahat, pero we decided as a church, hindi natin puputulin ang suporta sa gawain ng Panginoon sa isang Buddhist country. Ito po resulta. Na-share niya during that time, nagbigay sila ng relief giving, si Pu, ng magandang balita. Okay. Oo, wala man tayong direktang nagagawa doon sa bansang yan, pero because of your giving and generosity, minumultiply po yan ng Panginoon. Galatians chapter 1 verse 10, obviously, I'm not trying to win the approval of people, but of God. If pleasing people were my goal, I will not be Christ's servant. This is not about approval ng tao, ng church, ng religion. It's about God's approval. Diba? Di po tayo nagtuturo ng patungkol sa pagbibigay dahil gusto natin magpa-impress. Diba? Pansin nyo, gawain natin, wala tayong nilalagay na blackboard na may mga pangalan nagbibigay at saka amount. Diba? You're familiar with that kind of diba? That religious practice. We're only buying for one approval. Pleasing God, not men. Take note of this statement. Most people see the success, but not the sacrifice to achieve these goals. Madaling mangarap, madaling magkaroon ng goal, okay? Pero huwag natin kalimutan, may sakripisyo para maabot yan. And lastly, to experience generosity like never before, pre-decide, set giving goals, at panghuli, start to finish. Wag lang po, kasi pinag-usapan natin ang giving, generosity ngayon lang tayo magbibigay. Kung di pa kayo nagbibigay, it's time to begin. Not just one time lang, but finish the goal. Kaya ka nga may goal, maabot yung goal. For you, faithfully giving, what's the next step? Or what's the next goal para sa iyo? Sabi po ni Apostle Pablo in 2 Corinthians chapter 8, talo na po tayo ng verse 6.
So we have urged Titus who encourage your giving. Ito ang kausap dito ni Apostol Pablo, yung Macedonian church. So we have urged Titus who encourage your giving in the first place to return to you and encourage you to finish the ministry of giving. Correction, the church in Corinth, pero in reference sa example ng Macedonian church. Verse 7, take a look at verse 7. Since you excel in so many things, so many ways, in your faith, your gifted speakers, your knowledge, your enthusiasm, and your love from us, I want you, sabi na Apostol Pablo, to excel also in this gracious act of giving. Kung sa tingin mo, mas matalino ka pa, mas magaling ka pa kay Apostol Pablo, okay lang. Pero kahit ako, hindi ko sasabihin yon. Kaya tama ang sinasabi ng salita ng Diyos sa pamagitan ng kanyang lingkod. Layunin natin mapalapit sa Diyos. Layunin natin na lumalim ang ating pananampalataya. Layun din ng Panginoon na mag-excel tayo pagdating sa generosity. Giving to God, being a blessing to others. As we end, maybe you're saying, Pastor James, wala namang problema sa goal, desire, pangarap. Yeah. All of us here, or if not most of us, gusto natin maging blessing at pagpapala sa iba. Tama po ba? Gusto natin na bigyang halaga ang Panginoon through our giving. Realidad lang po, naglalaban yung ating selfish nature instead of yung being selfless. Sinabi mong selfless, inuuna mo ang Diyos, inuuna mo ang kapwa. Okay. And huwag mo isipin na, Pastor, kakaunti lang ang kaya ko ibigay. Tanda natin, usaping puso ito. Hindi nilalaman ng bulsa o ng wallet. Kaya naman po in Mark chapter 12, pakidagdag sa inyong notes. Some of you are familiar with this passage. Mark chapter 12, and we will end in this. Verse 41 to 44. Panahon na ating Panginoon Kristo nasa templo. Okay? Verse 41. Jesus sat down near the collection box in the temple and watched as the crowds dropped in their money. So alam naman natin senaryo. Sa templo, pinapanood na nakararami ang pagbibigay ng nakararami. Nandun din ang ating Panginoon Kristo. Take note of this. Many rich people put in large amounts. But in verse 42, ano sabi dyan? Then a poor widow came and dropped in 2 small coins. Iba't ibang translation ang binabanggit nila patungkol dyan sa 2 small coins na yan. Pero ang pinakamalapit din po na conversion, ano ba yung halaga niyan sa panahon natin ngayon? Minimum wage, i-divide mo sa 64. Siyempre, iba't ibang panahon, iba't ibang bansa, iba ang lalabas. Pero gamitin na lang natin yung minimum wage ng Pilipinas. 64, lalabas dyan, wala pang 10 piso. Meron po ba kayo 5 piso sa inyong bulsa? Pakilabas po. Pakilabas. Sige po. Hindi na tayo magtatagal. Hindi ko po yan kukolektahin sa inyo. May 5 piso din ako. 2 pa. Andiyan na po ba? Ang 2 piso. Kung may 2 ka 5, okay lang. Kung isa lang, okay lang din. Ganito gawin natin. Kahit dyan na lang sa harapan mo. Pakilaglag. Okay? Sa kultura naman natin, walang premesa ba? Yeah, sige lang. Okay. Pag sabay-sabay, marami tunog. Sabi doon sa templo, marami ang, sabihin na natin, money bag yan. Maraming nagbigay. Mayayaman pa nga eh. Diba? Di ba sa panahon natin ngayon, ang pina-follow natin, nilalike natin, yung maraming ari-arian, sikat, tanyag, maraming likes.
So just imagine, yung mga nagbibigay ng kaloob nun. Siguro, ang kakapal pa ng mga bracelet, bangles. Pag nagbibigay sa offering box, gumaganon pa talaga, no? Di ba? Siguro, pag nagbibigay ng ng kanilang ibibigay na offering, kailangan kitang-kita pa yung mga kwintas na malalaki, di ba? Gumaganon-ganon pa habang papunta doon sa offering box, di ba? Ba't po natin nasabi yun? Tingnan yung verse 43. Ano sabi ni Jesus? Jesus called his disciples to him and said, I tell you the truth, this poor widow has given less, has given more. Has given more. Okay? Than all the others who are making contributions. For they gave a tiny part of their surplus. But she, poor as she is, has given everything she had to live on. So, sa mga nagbigay ng araw na yon sa templo, sino ang nagbigay or the person that loved to give? Yung nagbigay ng sobra? O yung nagbigay ng 2 coins? Giving, generosity, it's not about the amount, it's about our hearts. If you'll notice, tinawag pa ni Jesucristo yung mga disciples. Bakit? Kasi ang pina-follow lang nila, nilalike lang nila, yung mga big time. Uy, sabi niya, tingnan niyo itong babaeng ito. Tandaan po natin ang context ng panahon ito. Pag ikaw ay poor, wala kang asawa, ang baba ng tingin. So marahil hindi siya napansin. Pero, sigurado, malayo pa lang siya, papasok pa lang siya ng templo, alam na ng Panginoon ang nilalaman ng kanyang puso. Sana maging ganun din po tayo. Godly people loves to give.